Si Karding, Totoy at Bentong ay nahuli ng isang tribo. Ito ay dahil sa pagpasok nila ng walang paalam sa teritoryo ng mga ito. Kayo ay nagkasala. Bilang parusa, ikuha nyo ako ng prutas. Bawat isa sa inyo, dapat ay may dalang isang klase ng prutas na may tig-5 bunga nito. Utos ng hari ng tribo. Umalis ang 3. Makalipas ang 1 oras, dumating si Karding. Heto na po ang dala kong prutas, 5 lansones. Sambit ni Karding. Ipasok mo isa-isa sa tumbong mo. Ang sinumang aaray o tatawa ay papatayin, wika ng hari. Ipinasok ni Karding sa kanyang tumbong ang lansones. 1 lansones pa lamang ay umaray na siya. O siya! Parusahan ng taong ito ipakain sa leon, galit na utos ng hari. Maya-maya lang ay dumating naman si Totoy, may dala siyang 5 dalandan. Sige, ipasok mo isa-isa sa iyong tumbong. Ang umaray o tumawa, papatayin, wika ng hari. Ipinasok ni Totoy sa kanyang tumbong ang dalandan. Nang pang 5 dalandan na, ay biglang natawa si Totoy. O siya, parusahan din ng taong ito ipakain sa mga buwaya, galit na utos ng hari. Nagkita sina Karding at Totoy sa langit. Sayang Totoy, nasa ika-5 dalandan ka na, buhay ka pa sana hanggang ngayon. Bakit ba kasi natawa ka? Tanong ni Karding. Sumagot si Totoy. Paano? Nakita ko kasi si Bentong may dalang 10 durian. Isang gabi, may mag-asawa na sabay naghahapunan sa kanilang bahay. Dahil sa malapit na ang kanilang wedding anniversary, tinanong ng babae ang asawa, "Dear, ano regalo mo sa 25th anniversary natin?" Sumagot ang asawa, dahil sa mahilig ka sa mga wildlife animals, dadalhin kita sa Africa." Wow! How sweet naman! Kaka-excite. Sa 50th anniversary natin, tanong ng babae. Sumagot ulit ang asawa, sa 50th? Susunduin na kita ng time na yon. Isang lalaki ang tumawag sa kanyang asawa, pero ang anak nito ang sumagot. Tinanong ng tatay ang anak, "Anak, bakit ikaw ang sumagot? Nasaan ba ang mommy mo?" Sumagot ang bata, "Nasa kwarto po sa taas kasama si Tito June." "Ha? Wala ka namang tito na nagngangalan na June, ha? Ano ba ginagawa nila sa taas?" Sagot ng tatay. "Di ko po alam sagot ng bata. "Ha? Teka, ganito anak, pakisabi sa mami mo na pauwi na ako at malapit na ako sa bahay natin. Pagkatapos balikan mo ko dito, di ko ibababa ang tawag." Utos ng tatay. Umakyat ang bata para sabihan ng mommy niya. Maya-maya lang ay bumaba rin ito at kinausap ulit ang tatay. "Hello tay, sinabihan ko na si mommy. Nagulat ako kasi bigla siyang kumaripas ng takbo pababa ng hagdan. Kaso, nahulog siya at nawalan ng malay." "Ha? Yung Tito June daw, nasan na?" Tanong ng tatay. "Tumalon po siya sa bintana at bumagsak sa swimming pool natin. Kaso, di ba tinanggalan mo ng tubig yung pool kahapon? Malamang na deads na yon." Sagot ng bata. "Teka, wala naman tayong swimming pool ha? Ano bang number tong tinatawagan ko? Ito ba yung 0912345678? Tanong ng tatay. "Hindi po. 0912345679, yung number ni mommy." Tugon ng bata. Sumagot ang lalaki. "Naku po, wrong number pala ko. Sorry." Isang babae ang dumating sa bahay pagkatapos ng mahabang pag-shopping. Nagulat siya nang makita ang kanyang asawa na may kasama na isang magandang babae sa kama. Tumakbo ang asawang babae papuntang pinto. Galit na galit ito at humahagulgol dahil sa nakita. Bago pa siya makalabas ng bahay, pinigilan siya ng kanyang asawa at nagpaliwanag. "Mahal, bago ka umalis, hayaan mo muna ako magpaliwanag. Nais kong marinig mo kung paano nangyari ang lahat ng ito. Habang ako ay papauwi, nakita ko itong babae na to. Madungis ang kanyang pangangatawan, hirap na hirap habang naglalakad mag-isa. Naawa ako kaya tinulungan ko. Gutom na gutom siya, kaya dinala ko siya sa bahay at pinakain ng tirang pagkain natin sa ref. Sira na ang kanyang sapatos, kaya binigyan ko siya ng isang pares ng sapatos mo na hindi mo na sinusuot dahil out of style na. Giniginaw siya, kaya binigyan ko siya ng bagong sweater na hindi mo man lang isinuot kahit isang beses dahil hindi bagay ang kulay sa iyo. Sira na rin ang kanyang pantalon, kaya binigyan ko siya ng isang pares ng iyong pantalon na hindi nakasya sa iyo." Pagkatapos, habang siya ay papaalis na ng bahay, tumigil siya at nagtanong sa akin. "Kuya, meron pa bang ibang bagay na hindi ginagamit ang iyong asawa?" At ayun nga, yun ang dahilan kung bakit kami nasa kama.
Isang lalaki ang pumasok sa harapang pintuan ng kanilang bahay pagkatapos ng trabaho. Agad siyang sinalubong ng sapak ng kanyang asawa, kaliwat kanan sa mukha, galit na galit. "Wow! Bakit ba nagkakaganyan ka? Ano bang nangyayari?" sabi ng lalaki. "Kinuha ko ang iyong pantalon sa labada kanina at nakita ko ito sa bulsa mo," mariin na sabi ng kanyang asawa. Ipinakita niya ang isang maliit na piraso ng papel na may pangalan ng isang babae at ilang numero. "Ha? Iyon ba? Mahal, pangalan lang ng manok yun na aking tatayaan sa sabong ngayong Sabado. Nagpapatawa ka ba?" Kinabukasan pagkatapos ng trabaho, habang papasok ng pinto, muling sinalubong ang lalaki ng walang humpay na sapak at sipa mula sa kanyang asawa. "Jesus Mariosep, ano na naman ang nagawa ko?" sigaw ng lalaki. Mangiyak-ngiyak na sumagot ang babae. "Oh, ayan ang telepono. Hinahanap ka ng manok mo. Kausapin mo." Isang gabi, kakauwi lang ng isang babae galing sa girls' night out. Inakala niya na ang kanyang asawa ay malamang nakahiga na sa kanilang kama at natutulog na, kaya tahimik niyang binuksan ang pinto papunta sa kanilang silid. Nabigla siya nang makita ang 4 na paa sa halip na 2 sa ilalim ng kumot na mga nakabitin sa dulo ng kama. Galit na galit ito. Dali-dali nitong dinampot ang baseball bat ng kanyang asawa at sinimulan ang paghampas sa kumot ng malakas na malakas. Pagkatapos ng walang humpay na paghampas, nagtungo siya sa kusina para uminom ng alak at magpalamig ng kanyang ulo. Pagpasok niya, nagulat siya nang makita niya ang kanyang asawa na nakaupo sa mesa at nagse-cellphone. Tumingin ito sa kanya at sinabi, "Hi, sweetheart. Dumating ang iyong mga magulang para bisitahin tayo," sabi niya. "Doon ko muna sila pinagstay sa ating kwarto. Nakita mo na ba sila?" Sa isang paaralan, nakikipagkwentuhan si Junjun sa kanyang mga classmates nang biglang may nagsabi sa kanya na karamihan daw sa mga matatanda ay may mga itinatagong sikreto na di dapat mabunyag. Kaya madaling itong i-blackmail sa pamamagitan ng pagsasabi ng, "Alam ko na ang buong katotohanan tungkol sa sikreto mo na matagal mo nang tinatago." Nagpasya si Junjun na umuwi na upang subukan ito. Pagdating ni Junjun sa kanilang bahay, ay nilapitan niya ang kanyang ina at sinabi niya dito na, "Ma, alam ko na ang buong katotohanan tungkol sa sikreto mo na matagal mo nang tinatago." Agad na kumuha ng pera ang kanyang ina at sinabi, "Ha? Ikaw talagang bata ka. O itong 500 pesos, sa'yo na to basta wag mo lang sabihin sa iyong ama ang aking sikreto." Lubos na natuwa si Junjun. Naghintay pa ng mga ilang sandali ang bata at maya-maya lang ay dumating na ang kanyang ama mula sa trabaho. Nilapitan niya ito at sinabihan ng, "Pa, alam ko na ang buong katotohanan tungkol sa sikreto mo na matagal mo nang tinatago." Nagulat ang ama at dali-daling kumuha ng 1,000 pesos sa kanyang wallet at sinabi, "Anak, di pwedeng malaman ng iyong mama ang aking sikreto. Sa'yo na tong pera na to, basta wala kang sasabihin sa iyong mama na kahit ano patungkol sa sikreto ko." Tuwang-tuwa si Junjun dahil epektibo nga ang sinabi ng kanyang classmate. Kinabukasan, habang papalabas ng bahay ang bata papuntang paaralan, nakita niya ang delivery man ng tubig na may buhat-buhat na galon sa harap ng kanilang pintuan. Nilapitan niya ito at sinabihan ng, "Alam ko na ang buong katotohanan tungkol sa sikreto mo na matagal mo nang tinatago." Kaagad na ibinagsak ng delivery man ang galon ng tubig at mangiyak-ngiyak na binuksan ang kanyang mga braso at sinabi, "Ha? Paano mong nalaman? Matagal ko nang inaantay ang pagkakataong ito. Halika't yakapin mo ang daddy mo ng mahigpit, anak!" Isang mag-asawa na nasa kanilang early 60s ang nagdi-dinner sa isang mamahaling restaurant. Dahil papalapit na ang kanilang ika-40th wedding anniversary at dahil alam ng lalaki na mahilig ang kanyang asawa sa mga antigo, binilhan niya ito ng isang maganda ngunit luma na corset oil lamp bilang regalo sa kanilang anniversary. Nang sila ay nakauwi na sa kanilang bahay, habang katabi ang asawa ay pinunasan ng lalaki ang lampara dahil madumi na ito. Nagulat ang mag-asawa nang biglang lumitaw ang isang genie. Nagpasalamat ito sa kanila at nagbigay ng pagkakataon sa bawat isa na humiling ng kahit anumang bagay na gusto nilang matupad. Naunang humiling ang asawang babae. "Gusto ko malibot ang buong mundo kasama ang aking asawa." Agad siyang pinagkalooban ng genie ng mga tiket para sa around the world trip, kasama ang mamahaling dine-in reservations, pera sa pang-shopping, at iba pa. Sunod na humiling ang asawang lalaki, "Gusto ko magkaroon ng asawa na mas bata pa sa akin ng mga 30 years. Sa isang iglap, naging 93 years old ang lalaki.
Isang babae ang pumunta sa isang bilangguan upang bisitahin ang kanyang mister na nasintensyahan ng 40 taon na pagkakabilanggo. Pagpasok niya sa visiting room, niyakap niya agad ang kanyang asawa at sumigaw ng may mga luha sa mata. "Oh, Densyo, 40 taon, Densyo?" Sumagot ang asawa. Mahal ko, di ko na nga alam ang gagawin ko. Masisiraan na yata ako ng ulo." "Kausap ko na ang judge tungkol sa kaso mo," sagot ng babae. "Ganun ba? Ano naman ang sabi niya?" tanong ng asawa. "Sabi niya, mababawasan daw ang sentensya mo ng 1 taon sa tuwing papayag ako na makipag-ano sa kanya." Sagot ng babae. "Ha? Ano? Anong klaseng tao naman yon? Napakasama. Teka, ano naman ang sinabi mo sa kanya?" Galit na tanong ng asawa. "Oh, Densyo, napakahabang istorya kung iisa-isahin ko pa ang mga pangyayari. Halika na at kunin mo na ang iyong mga gamit. Umuwi na tayo at sa bahay na natin pag-usapan to." Isang teacher ang nag-announce sa kanyang klase. "Okay class, dahil behave kayo buong linggo at Biyernes naman ngayon, magiging mabait ako sa inyo. Kung sino man ang makakasagot ng tanong ko, pauuwiin ko ng maaga at magkakaroon pa ng extra 10 points para sa quiz natin next week." Na-excite ang mga bata dahil sa narinig mula sa teacher. Maya-maya lang ay biglang may naghagis ng bote ng mineral water. Muntik nang tamaan yung teacher. Nagulat ang teacher. Nagalit ito sabay tanong ng, "Hoy! Sino yung naghagis ng bote?" "Muntik na ako sa mukha." Sumagot yung batang nasa last row. Ako po. "Ma'am, pwede na ba ako umalis? Saka wag niyo po kalimutan yung 10 points ko para sa quiz next week, ha? Bye!" Isang babae ang malakas ang suspetsya na ang kanyang asawa at ang kanilang katulong na si Inday ay may relasyon. Gumawa siya ng paraan para mapatunayan ang kanyang hinala. Pinagbakasyon niya muna ang kanilang katulong ng mga ilang araw nang walang paalam sa kanyang asawa. Nang gumabi na ay pumasok na ang mag-asawa sa kwarto upang matulog. Habang nakahiga, maya-maya lang ay nagpaalam ang asawang lalaki na kailangan niyang pumunta sa CR dahil sobrang sakit ng tiyan nito. "Mahal, kailangan ko munang mag-CR at maglalabas lang ako ng sama ng loob." Wika ng mister. Pinayagan siya ng kanyang misis at dali-dali itong lumabas ng kwarto. Ito na ang pagkakataon na inaantay ng kanyang misis. Nagpunta ang kanyang misis sa kwarto ng kanilang katulong, pinatay niya ang ilaw at nahiga sa kama, nagkubli ng kumot upang hindi siya mamukaan ng kanyang mister. Mga ilang minuto lamang ay pumasok ang lalaki sa kwarto ng katulong at nakipag sa babae ng walang pag-aalinlangan. Nang sila ay matapos na, nagsalita ang babae habang galit na galit. "Hoy! Hindi mo inaakala na ako ang nandito sa kwarto at hindi si Inday, no? Sabi ko na nga ba at may relasyon kayo?" Dali-daling tumayo ang babae at sinindihan at ilaw. Hindi po ma'am. Patay! Hindi ko po alam na kayo yan," sagot ng kanilang hardinero. Oh my gosh! I heard a rumor through the grapevine so bold. Lawrence Lim got 1,000,000 stories untold. From green jokes, conspiracies, and edits with flair. You gotta follow him, baby, if you dare. Your feet feels empty without his magic touch. He got the blues and the laughs that you crave so much. With a click and a follow, you'll find some relief. Lawrence Lim, social media, a digital belief. Click, subscribe, don't miss a trick now. Hey, leave your worries and come on, click today. Lawrence Lim's got the content right in line. Follow him now.